po siya ngayon at mabigat na pasanin ko po. na naipit sa sitwasyon si Danica. Ano yung gamit mo? Kasi wala tayong pambayad ng multa. Sindikato yung mga papasukan ni Danica. Hello po, welcome back po sa ating channel. And for today's video po, nandito tayo sa bahay nila Danica kasi susunduin ko po siya dahil meron po kaming naging usapan at napagkasunduan ni Danica. At ngayon po ay ipapaalam na natin sa kanyang nanay. Nakapagdesisyon na po si Danica pero hindi pa alam ni mama niya. So hindi natin alam kung papayag or basta hindi ko alam kung sino po ang masusunod sa kanila kasi ako ay nandito para lang sunduin si Danica. Basta malalaman nyo po yan mga kalingap sa vlog na to. So panoorin nyo po. Kasama natin si Ryan. So tara. So ngayon lang po ulit tayo nakabalik dito sa bahay nila Danica. Tao po. Hello po. Ayun, ay Nay. Long time no si Nay. Ngayon na lang. Si Danica ay dapat susund. Ayan pala eh. Susunduin ko po dapat kasi sabi niya na una na po siyang umuwi. So ngayon, Nay, kamusta? Tuloy po. Grabe, ilang months na kita bago ulit nakita, Nay. Yung huling vlog natin sa palengke pa po. Palengke pa po, no? Hindi po yung kasama si Francesca. So matagal na. Pasok po kami ah. Sige po, tuloy. Ay, wag mo nang tanggalin. Hayaan mo. Sige po. May ilaw kayo? Parang madilim. Mga ano lang po ko ng gamit. Ay sige, nag-iimpake ka na? So, Nay, may sadya po ako sa inyo bakit po ako nagpunta talaga dito. Upo po kayo, upo tayo. Pwede po umupo. Sige, sige. Grabe, tagal na natin. Ngayon lang ulit nakabalik. Ayos pa rin na no? Parang bago yung mga bubong. Hindi naman. Siya po, kasi nag-iba yung ano namin nung bagyo. O, pati kusina, maganda na oh. Buong bubong to, Nay, pinakayos nyo? Yung isang ganyan po. Ang ganito. Ano pa? Metal paring ba, no? So, kamusta naman ay hindi na ba to, nakasangla ang bahay nyo? Siya pa rin po. Nakasangla pa rin. Namin ni punta kami sa opisina sa tanong. Kamusta yung bahay nyo, Nay? Magkano pa po ang kailangan yung tubusin dito? Ay, ito, Nay, sa inyo po. Na po. Dito. Yung ano namin. Yan sa ano, sir? Magkano yung huling pagkakaalam ko, Nay? 200,000 po, no? Po. So, nababayaran nyo po yun paunti-unti? Yung mga ang huling taon, nakabigay kami. Na, di ba dati usapan nyo po, buwan-buwan 1,000. So, nagagawa nyo naman po yun. Ngayon may bagong usap kami ni dun sa ano yan? Sa Talisay, sa kooperatiba, yung sabi ni Agum, pag na daw po siya dun sa niya, baka sakaling po, at yung ito nga po, sana, sabi ko sa kanya, ibebenta na. Opo. Para makabayad po kami dun sa at palaki na nga. At tumataas pa po siya. Kala ko po naka-fix na siya ng 200,000. Magkano na po ngayon ang nyo, Nay, inabot? Dati pa rin po yun. 200,000 pa rin po. Kaya lang may limit ata po kami dun kung hanggang kailan sila mahintay at Hanggang kailan na lang po? sabi ko nga, ayaw man ni Agong maglipat sa malayo kasi nandito po yung mga anak niya. Di ba may lupa na po na ibigay sa inyo? Nandun na. May bahay na po doon? Wala. So yung papagbenta nyo dito, gagamitin nyo pampatayo? Siguro po pag na na ito. Kaya nga nagkuha muna ako sa lending ng paggawa diyan kasama nung kusina para pag may bumili makuha kami bayad. Makikita niyo maayos yung kusina kasi unang punta po ninyo. Sira-sira na Oo nga po. na. Tsaka halatang bago. Magkano na inabot niya, Nay? Ano po yan? Nasa 70? 70? So nilending niyo po lahat yun? Oo, So paano niyo po babayaran yun? Ng kinsinas katapusan, nabigay naman yung anak ko. Binaba na sa Laguna. Kamusta ang paggugulay niyo, Nay? Ngayon, maayos-ayos naman na yung
May pwesto pa rin po kayo sa palengke. Nabago na yung pwesto namin, hindi na dun sa dati. May, Iba na po. dito kami sa unahan. So, Nay, di ba dati hindi niya na po iniisip ngayon yung tuition ni Danica Oo nga, sa pag-aaral niya? ko nga po yung malaking pasalamat sa Diyos. Opo. Kalahati po ng yung nasagot ni Pres. Opo. Pero di ba simula dati pa naman po na simula nagbablog kami, yun na yung ginagamit ni Danica. So, nakakaluwag po sa inyo. Kalahati na lang po yung napapag-ipunan namin pang bayad-bayad. Kaya nga. Allowance. So, ito pa, Brisbane, ito po pala ang bahay nila Danica at ito po ang nanay ni Danica. Ano pong message nyo kay Brisbane, Nay? Hello po, Presbyn. Nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa tulong po yung ibinigay na education na financial kay Danica. Mga, kumbaga, yung mabigat na pasanin ko po ay naging na lang po siya, kumbaga kalahati na lang yung po problemahin. Hindi ko nga alam yung kala ko kung makakatigil siya ay hindi kakakayanin. So, Matyaga man po siya, gusto niyang mag-extra Oo nga. pasok. Sabi niya, sayang man din kaya. Sige na, bahala na may awa man ang Diyos makakaraos din. so tayo. sinagot ni Lord, no? Mm. Dumating si Brisbane at syempre ang kalingap. So, sa mga di po nakakaalam, ang bahay na po ito ay nakasangla na mahigit 2-3 taon na po, ano, Nay? Kasi 2 taon na kami nagbablog ni Danica eh. Parang, Mahigit na po. Parang Ay, mahigit na. Opo, taon Oo. na din. hindi pa ako first year, ano na po talaga ito. so, Nakautang na ayun po, siya sa- nakasangla po ito at Oo. hanggang ngayon ay ganun pa rin, di pa rin nila natutubos. So ngayon, Nay, ang sadya ko talaga ngayon is, di ko alam kung nasabi na sa'yo ni Danica, ay sinusundo ko po siya ngayon at, ayun nga, nag-i-empake ka na, ready ka na. Kasi po, Nay, meron ako in-offer sa kanyang trabaho sa Maynila. Kasi sabi kasi sa akin ni Danica, nahihirapan na siya para mag-resign na siya sa Albinos kasi nga ang hirap ng schedule niya. Bukod doon, hindi pa rin naman po sapat yung sahod niya. So, pero hindi naman siya daw titigil sa pag-aaral. Gusto niya lang maghanap ng ibang trabaho. Pero yun nga, meron akong inaalok na trabaho sa Manila. Pero, mag-i-stop siya yata, Nay, kasi gusto niya muna mag-ipon. Siguro ilang taon or buwan mong balak Mga 2 years po para makaipon po ako. 2 years, tagal ah. Matagal din. So, Nay, di mo ba nasasabi kay mama mo? So, hindi ka pa sigurado. Kasi kung di pumayag si mama mo, hindi ka sasama. Or buo na yung loob mo. Buo na po yung decision ko. Matigil ka sa pag-aaral niya. Umasa sa Manila. Kasi, Nay, yung inala ko kay Danica, hindi lang siya yung parang, hindi naman trabaho na katulad ng trabaho niya dito. Parang makakaipon talaga siya kahit sabihin natin sa loob ng 1 taon, kaya niya makapag-ipon at makapagpaaral sa sarili niya. Yun yung iniisip niya at gusto niya makatulong na matulungan kayo dito sa bahay niyo. Kasi, ewan ko na kung papayag ka kasi yung trabaho na yun ay, din naman, medyo may pagkapareho sa trabaho niya ngayon sa Albinos, bilang isang waiter. Kaso yun ay high-end yun na na papasukan niya. High-end yun. At hindi po yun restaurant lang basta-basta. Rin po siya, parang puntahan po siya, parang sabihin natin, club po. High-end na club po. Tapos, bukod po sa pag-waiter niya, malaki na po, above minimum na po yung sahod niya doon. Bayad na may SSS, may PhilHealth, lahat po. Pagkatapos, at hindi lang po yun, may incentives po sila. At bukod sa incentives, meron po kasi doon mga, parang, pag kunyari, nagustuhan siya ng mga customer na parang makasama, ma-invite, may tip. Kunyari, gusto siyang makasama sa makakwentuhan, parang po. Hindi naman siya, Ang entertain lang. yung i-entertain niya, yun. Customer. Waiter? Hindi pa lang. Waiter? Parang siya, parang kumbaga sa Albinos, counter po ako. Parang ako din yung nag-a-assist ng customer di ako yung nag-a-assist ng customer to magpasok dun sa sa kung anong nga yun para ma-inganyo sila, para mas maano sila na maganda dun sa trabaho. Yes, po siya, high-end na club po. Pero wag po kayong isip ng club na yung parang mga tinitable or may mga sumasaw. Hindi po. Kasi alam ko naman din yung papasukan ni Danica, hindi ko naman po iaalok sa kanya kung alam kung mapapasama siya. And syempre, sa inyo din, mga
di ba, magalit po kayo. So, yun Nay. Kasi talagang maganda din yung offer kay Daring. Pero, nasa kanya po ang desisyon. Hindi ko naman po pinipilit na tanggapin niya. Kaya po, papayag na po kayo. Actually, nakapag-sign up na po. Nag-send na ng mga application si Danica. At inaantay na lang siya doon na pumunta. Kasi kami punta rin po kami ng Maynila ngayong February po, ng second week. Sasabay ko na po si Danica. So, yun po. Hindi ko alam sa kanya po nung desisyon po. Kaya lang ang Papayag ka po? Matitigil po niya sa pag-aaral siya. Pero, ang iniisip niya naman po is yung may bibigay niyang tulong para sa inyo din. Ganun gulo. Ano po? Kasi si Danica desidido na. Ilang beses ko po siyang tinanong, kinausap kung talagang buo ba loob niya. Kasi Maynila, first time mo ba? Hindi naman. So, pero mag-isa siyang titira doon. Pero meron po siyang mga boardmates doon, parang boarding house po sila. Magkakasama po sila doon. And kakilala ko naman po yung nagpasok sa kanya. So, ma-update ko pa din man si Danica kung kamusta siya doon. Kaya, maayos naman po magiging sitwasyon doon ni Danica. Hindi po siya magiging... Makatulong na din ako nun sa inyo. Wag ka mag-alala na hindi po siya mapumunta sa... Hindi siya mababalitaan na yung mga nire-raid, hindi po yun. Ayun ka na. Ano lang Nay, para sa akin, sinubukan ko lang ibigyan siya ng opportunity na mas kumita, na mas mapapabilis yung pag-iipon niya. Malay mo, masangla, ay matubos niyo to, di ba? Gusto niyo po bang i-let go to Nay? Or gusto niyo pong matubos, Gusto ko din po kasi hindi naman po kami dito taga rito. O di kung saan nyo man gusto Nay, pag-iipunan ni Danica para magpatayo ng bahay or Makapagsimula ulit. Ano po? Ano lang kasi kami dito dahil kay po. doon sa sa stepfather ni. So, Nay, papayag po kayo na si Danica ay lalayo sa inyo ng 2 taon ba? Pero siguro naman pwede kang umuwi, no? May mga May mga ano naman po na pag-usap na sabi po sa akin tuwing mga 6 months after. may bakasyon po. Pero hindi siya totally bakasyon, parang mga 1 week, ganun. Tapos mabalik din. Yun po yung nasa Kasi sa po napanood, kontratang yun yung napag-usapan nyo. So, ayaw natin sabihin kung magkano yung in-offer sa kanya. Bahala na kayong dalawa doon. Kasi yung kaibigan ko yun, na nanonood sa vlog ko, nakita niya si Danica. Sabi niya, baka gusto kong alokin ng trabaho. Kasi nakita niya na problemado lagi sa tuition fee. At bukod doon, may personal pa kayong problema. So, yun nga, nag-aalok siya ng mas parang makakaluwag, makakagaan sa buhay niyo. Kaso, kailangan niya magsakripisyo na yung pag-aaral niya. Yun lang pong, at malalayo po siya sa inyo. 2 years ako mag-stop. Sinain mo na yun, yung kontrata. 2 taon, so naibawal niya pong takbuhan yun or kasi may pinirmahan siya. Kung sakaling takbuhan niya, pwede siyang makasuhan. Yun. Puti po kung magpayag si stepfather tsaka Yung stepfather mo, Hindi ko din ang malayo kasi po baga. ayaw niya din po. Pero kung aalis po kami ngayon, magagalit po kayo. Kasi sabi niya sa akin, pwede na daw po siyang sunduin, kaya ako pumunta rito. Na ready na daw po siya, kaya akala ko okay na po sa inyo talaga. Ako po, hindi ko po pinipilit. Yun sa kanya. 2 years man lang yun tsaka pwede pa naman ako mag-aral. Ilang taon pa lang naman ako. Pwede mo pa ipagpatuloy. Ako na hindi ko na rin po pwedeng pigilan si Danica kasi nagpumirma na po siya. So parang madadawit din po ako kung sakaling hindi siya sumipot. Pwede po akong madamay din po kaya hindi ko po pwedeng hindi papuntahin si Danica Nay. Kasi pumirma na po siya at sariling desisyon niya po yun. Hindi ko po alam kung bakit niya ginawa yun nang hindi niya po nalalaman. Pero sabi naman ni Danica, gusto niya talaga makatulong sa inyo. Sa akin naman po, mas maganda sana po kung ganun nga po ang desisyon niya. Kasi nahihirapan man din po siya sa kanyang Kaya lang ay nahihinayang man ako din sa taon. Baga po na matigil sa pag-aaral. Pero na okay sa inyo yung papasukan yung trabaho, hindi ka naman nag-aalangan na baka mamaya mga yung club nga, di ba? Hindi naman siguro, kaya lang nga
Nagulat ako. May tiwala ka naman po sa akin kung saan. Meron naman po akong tiwala kay. Kaso hindi ko na po mababantayan si Danica kung ano man po yung magiging trabaho niya doon sa loob noon kasi hindi naman 24/7 updated ako. So, hindi man po kayo Wala naman po ako sa kanya. Kasi galing naman po yan magdala ng sariling. So, Kaya naman niya yung ano. tama. So, may tiwala kay Danica na hindi siya mapapahamak. Mm. So, ano, okay nanay. Pwede na namin ituloy ang okay ka na o nag-aayos ka pa? Hindi pa po ako nakakaano yung isa pa lang. Hindi mo naman kailangan magdala ng maraming damit kasi may mga ano din naman doon, parang tutulong sa iyo. Syempre iba yung susuotin mo doon eh. Magkakaroon siya ng sariling damit na yung mga ano lang, sanay ka ba sa mga medyo revealing clothes? Okay naman? Okay naman po, yung nasanay po ko na nagpa-pageant ako. Minsan ano doon, medyo maiiksi yung short, tapos mga sando lang, okay lang. Pero formal ang dating, hindi kayong itsurang Babastusin. Oo, hindi naman Yun naman kabastos-bastos. po yung nasabi po sa akin na hindi naman po siya yung... At wala mang babastos kasi ang mga kliyente doon ay mga professional. Ang mga pumupunta doon, may mga talaga, career, may mga hindi yung basta-basta, mga businessman, mga lawyer, mga may politika din minsan. Kaya, Nay, baka sa isang taon magkasasakyan na agad si Danica. Magulat ka pagbalik niya dito, Nay, nakasasakyan na yan si Danica. Nay, okay sa inyo? Di ka naman natatakot na baka sindikato yung mga papasukan ni Danica. Pag sa inyo po, wala naman pong problema kasi may tiwala naman po ako sa inyo. So kung may mangyari sa kanya, ako ang sisisihin mo, Nay. ganun na nga, Pero Nay, di ko po mapapangako. Ako ang parang nasa akin ang mga kapalaran ni Danica. Kasi once na pumunta siya doon, naging daan lang ako para magkaroon siya ng trabaho doon. Connection lang. Pero pagdating doon, parang labas na po ako sa Nagulungan lang ako ni Kuya Dan para magkaroon ako ng trabaho ng ganun. Nasa sa akin naman yun kung tatanggapin ko yung opportunity na Yes binigay po. niya sa akin. So gusto ko din ang consent nyo na ano man ang mangyari kay Danica sa future, wala po akong magiging kinalaman doon. Basta lahat ng mga niya, sariling desisyon niya po yun. Sinabi ko naman sa kanya, wala ako doon, hindi ko siya magagabayan doon. Hindi ko na nga rin po siya mabablog kasi ayun na. Mapasok na ng ibang trabaho. So, Nay, baka nagagalit ka po sa akin na yan, baka dinadala ko Kaya lang nagugulat lang ako tigil siya sa pag-aaral, matrabaho. Sakripisyo naman daw po ang tawag doon para naman daw sa mas ikakaganda ng kinabukasan po ninyo. Hindi naman nagmamadali. Ang ano ko nun ay mas maganda sana kung makapag-aral siyang makapagtapos ng maaga at ang pagtrabaho baga po nandyan lang. Pag may tinapusan ka, madali lang makakuha ng trabaho. Kaso nga po, sabi ni Danica medyo nahihirapan pa po daw kayo matapos siya. Kaya gusto niya, parang may-secure niya muna yung future niyo, Nay. Ganun daw. Pero kung gusto naman... Ano na lang po yan pag... So, ayaw niya, Nay. Pero... Wala po akong magagawa kung yun ang desisyon niya. Okay na po. Baka mamaya pag umalis kami, di mo na kausapin si Danica. Di mo na po, i-update. Itakwil na. Baka itakwil nyo na, Nay. Baka hindi nyo na pabalikin dito. Kaya ate kuya niya, nag-alis na, nagtrabaho na. Wala na bang maiiwan dito pag umalis ka? Yung Wala, pamangkin ko po. Kami na lang tatlo. Di ba di ka naman din dito umuwi? Hindi po. Silang tatlo na lang po dito. No, di parang ganun lang din pala, Nay, no? Naiyak ka ba, Nay? So, tara. Ano po? Po, kasi dami ka, di ko po alam kung ano. Gusto niyo po bang mag-usap dalawa, Nay? Pag-usapan muna yan ng kayo lang. Pero, Nay, hindi ko na po pwedeng hindi papuntahin si Danica kasi pumirma na po siya. Kaya nandito po ako para talaga sunduin si Danica po. Kasi kung may ano po yun, bukod kung hindi tayo papayag na makasuhan, magmumulta po tayo dun. Kaya,
Wala man Mawili na yan sa trabaho, hindi na yan mapa. Hindi, nangako naman. Hindi, ang 2 taon naman ay i-renew niya yun. Pero bago niya i-renew, katanungin niya ako. So, syempre, nangako si Danica na mag-aaral siya pagkatapos ng 2 taon. So, after nun ay, doon tayo magagalit pag di niya na tinanggap, pag ayaw niya na mag-aral. Sa loob, after 2 years, di ba? Kadalasan kasi sa ganyang pag nagtigil, pag nakakahawak na ng pera lang. Hindi na. Opo, tuloy-tuloy na, no? Tuloy-tuloy na. Ayaw na Pero sabi niya na, may tiwala ka kay Danica. Po. Kaya malay mo naman po, talagang nag-iipon siya. Para saan ba, Danica, ang pag-iipunan mo? Para sa inyo? Ang gusto ko po sana matapos na namin tong bahay, tapos hindi na po kami dito matira. Kumbaga yung gusto ni mama na ibenta ito, ibebenta na po namin. Tapos maghahanap po kami ng lugar na mas tahimik kami kasi hindi naman po talaga kami taga dito, magulo din po. Magpapadala ka naman kay mama mo, no? Tapos mabayaran yung lahat ng utang ni mama. Grabe. Nay, papadala mo lang sa'yo buwan-buwan si Danica. Talagang di ka naman niya kakalimutan, Nay. Alam. Di ka naman mag-aasawa doon. Di ba di masabi pag ganyan? Pang baga sa... Hindi naman ako maasawa doon, makatrabaho lang ako. So, Nay, kayo muna, bigyan ko kayo ng 5 minuto, Nay, para magpaalam ng maayos sa'yo si Danica po. Or, hindi na kailangan. Kay Danica. Hindi ko po alam yung niya. Kasi magiging transparent na lang po ako sa inyo. Kaya rin po ako pumayag na si Danica ay pumunta doon. Kasi meron din ako magiging commission sa mga every time na may nagustuhan si Danica sa kanyang service, sa pag-aasikaso. Tapos diba, entertain niya, binigyan siya ng tip. Meron akong porsyento doon, Nay. Parang meron din akong, bukod sa kay Danica, meron din akong makukuha. So, sabi ko kay Danica, tanggapin niya na. Kasi, oras naman niya para siya naman ang tumulong sa akin. Kasi lalo na ngayon, medyo mahina ang aking child. So, sabi ko, Danica, tulungan tayong dalawa. Parang, yun. May benefits sa akin, may benefits din. Diba? Pareho po kaming, at ikaw lalo na po kayo, diba? Kaya, hindi naman sa ginagamit ko po si Danica, pero maayos naman na paraan po ito. Legal naman po. So, okay lang po. Baka nag-iiba na yung tingin nyo po sa akin na parang sinasamantala ko si Danica na porket tinutulungan ko. Hindi na siya makatanggi. Di ba, decision mo naman yan o baka napipilitan ka lang? Nung sinabi mo po yun sa akin, pinag-isipan ko na po yun kung anong magiging desisyon ko. Sinabi niyo naman po sa akin na hindi niyo man ako pinipilit. Nasa sa akin po kung ano yung magiging desisyon ko, kung magtatrabaho po ako doon or hindi. So, pag mas marami siyang in-entertain at marami nagustuhan si Danica, marami din pong tip, marami din pong komisyon. At pwede ko rin po kayong ibalik-balikan dito, di ba? Para i-share ko din sa inyo yung mga komisyon na nabibigay sa akin ni Danica. Marami din mas matutulungan si Kuya Danica po. Yun din na yung iniisip ko para magtuloy-tuloy yung charity ko. Tsaka tignan mo na yun, hindi ka ba natuto? Kasi ako, si Danica, pang pageant, diba, ang beauty. E di, lalo na sa Maynila, talagang maraming mga dyan, mahuhumaling talagang gugustuhin talaga yung datingan itsura ni Danica, Nay. Dayaman to si Danica, Nay. No, ayaw niyo po ba ng ganong mabilisang pag-asenso? Siya. Gusto rin po sana, kaya lang maganda baga po yung Nay? Nagtataka na si Nay, parang binubugaw ko na si Danica eh. Pero Nay, sinasabi ko lahat. Ayoko naman kasi sa dulo, sabihin mo, bakit may mga tinago ako sa'yo hindi ko sinabi. Pero sinabi ko na lahat, Nay, papasukan niya club, mag-i-entertain siya ng iba doon pag nagustuhan siya. Tapos may kikitain ako pag nagustuhan si Danica. Hanggang doon lang yun, Nay. Nakidanica na kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kung papayag pa siyang sa mga offer ng ibang ng mga kliyente. So, labas na po ako doon. So, ayos na po Nay, okay na? kanya. So, tara na. Kunin mo yung gamit mo. Kasi wala tayong pambayad ng multa kung sakali na hindi pumunta si Danica. Mapunta. So,
Gusto mo magpaalam? Sige na, 2 taon din yan. Magyakapan muna kayo ni mama mo. Naiyak pa naman si mama. Naiyak ka ba, Danica? Bakit ganyan ka? Ano, nagbabago ng isip mo? Bawal magbago isip mo kasi pumirma ka ng kontrata. Hindi naman po. Oo. Tuloy pa rin po ako. O, parang nag-aalangan ka na. Makasapin mo na si mama mo. Kasi parang may gustong sabihin si mama mo na hindi niya masabi. Huwag ka mailang na sa akin na nandito ako. Sabihin mo lang kung anong gusto mong sabihin. Ano pong nararamdaman nyo? Yung totoo po nagagalit po kayo na parang Hindi naman po ako nagagalit. Kasi ano nga po, nakakatulong nga po kayo sa amin. Kaya lang, ayoko po talaga siya magbigay sa pag-aaral. Kasi nga siya na lang po yung pag-aaral. Ng 4 niyang kapatid. Kahit hirap po kami, pinipilit ko lang din po siyang makapag-aral, makapagtapos pa. Kasi para sa kanya rin naman po yun. Tsaka alam naman niya po yung dahilan kung bakit pinuportige ko siya mag-aral. Kasi nga para makaalis na din kami dito. Nahihirapan dito. ito po kasi na naisip na paraan ni Danica na mapapabilis siya sa mga gusto niyo pong gawin. Diba, pangarap niyo para sa kanila. Siya ang tutupad nun na tutulungan niya kayo na hindi ka na maghirap. Nandun na nga sana po kaya lang eh. Ba't naiyak ka po ba, Nay? Saka naiyak lalayo si Danica or titigil sa pag-aaral? O ayaw mo nang po siya, tapos matitigil po sa pag-aral. Pero hindi naman po kayo parang naano sa pinapasok niyang trabaho. Yung parang, yun nga, inaalok ko. Parang, ang dating kasi, di ba, parang, di ba, club, parang gano'n. Hindi naman po. Payag po kayo doon. Alam naman na po niya ang Tama at mali. Kasi marunong naman po yan sa sarili niya. Alam naman po niya kung mapapasama siya o hindi. Kasi may tiwala man din po ako sa iyo, may tiwala din naman po siya. So, salamat na sa iyong tiwala at hindi naman sisirain ni Danica yan. So, wag mo rin sirain yung ginawa mong kontrata. Kaya, sige na, one last hug para kay mama mo. Pwedeng pa-last hug daw. Bakit? Ano, Nay? Pwede na po magpaalam si Danica. Wala po akong magagawa kung yun po ang desisyon. Kung may sasabihin ka, Nay, ano gusto mo sabihin kay Danica para magbago isip niya? Ano po, pag-isipan yung muna yung desisyon. Na anong, Kasi pabigla. ano pong ipapayo nyo? Kasi po ako ay kala ko po lang. Ano pong may papayo nyo kay Danica? Mahirap kasi makipagsapalaran din sa Maynila. Pero kung yun po ang magbibigay sa kanya ng Susuportahan niyo po siya. makakapagaan sa kanyang pag-ipon siya sa sarili niya, tsaka yung matulungan. Ako kaya lang ay Ayaw mo talaga, Nay. yok talaga. Ikaw, Danica, ano gusto sabihin mo kay mama mo? Ngayon, bago tayo umalis. Wala man akong magagawa man. Nakaano na ako dun. Di ko man alam na ganyan yung desisyon mo. Di ka man nagulat ako, di ka man nagpaalam. Ang totoo kasi niyan, Nay, na naipit sa sitwasyon si Danica. Parang sinabi niya na nahiya siya sa akin tumanggi, kaya ginawa niya po yun. So parang ayaw din ni Danica, pero inisip niya na yun nga, lagi nakatulong ako sa kanya sa pag-aaral ng 2 taon. So parang ginawa niya yun para daw masuklian yung yung tulong na binigay namin sa kanya. So, sige na, Danica, tara na. Sabi mo na kay mama mo. Sa iyo, bahala ka. Hindi, sabi, Tapos ang good ka. nagagalit na ba si mama mo? Ganyan? Hindi man. Hindi man po. O, sabihin mo na, Danica, yung huling sasabihin mo para magpaalam na tayo. Sabihin ko na po. Ma, it's a prank! Joke lang, Nay. Wala pong totoo sa mga sinabi namin ni Daddy.
Hagod daw. Ano yung hagod? Hanep. Hanep. Dahil nagagalit ka na ba sa akin na parang binubugaw ko na si Danica? Tataka lang kasi po kung ano, wala man po nababanggit siyang bigla lang. Na hindi ko na mo gagawin yun na yung mga ganong klaseng mga decision at sapalaran sa buhay. Hindi ko po yun hindi ko po dadalhin sa ganong direction si Danica. Siyempre, 'di ba, mahirap na kaya joke lang yun, Nay. Magaling ba yung mga sinasabi namin na naniniwala ka? Yep. So, parang ang dating na binubugaw ko na si Danica, tapos parang wala siyang desisyon kasi tinutulungan ko siya na ganun yung naisip niyo. Naipit na siya sa sitwasyon. Hindi po lang, nagulat na ako kasi papasukin na niya yung trabaho sa malayo. Wala man, So, joke lang wala po. man sa namin na kahit, sabi ko kahit ka ako naghihirap pilitin ka ako natin para sa iyo din, tsaka sa natin dito. So, pagsisikap na, kahit mahirap. Kahit mahirap, nalalampasan din naman. So, it's a prank. Na-prank ka ba, Nay? Tingin mo na ka, nananiwala. Umiyak ka nga na eh. Pero, it's a prank lang po. Wala pong katotohanan yung mga sinabi ko na yung table si Danica, may komisyon ako. Wala, grabe naman yun. So, grabe galing ni Danica sumakay talaga. Marunong na yung mga pinaprank natin, sumabay sa atin. Pero dahil dyan, meron po tayong ipapakitang picture na nire-request ni Danica na makita ang itsura ni Brisbane, Australia. Pero, ang request ni Brisbane is wag kong ipakita sa vlog. Sa'yo lang. Gusto mo makita? So, nakita ko na din si Brisbane, kasama din ang kanyang family, sinend niyang picture. And meron siyang tanong para sa'yo. Bago ko ipakita sa yung picture, meron siyang tanong, saan mo nakikita ang sarili mo 5 years from now? Isa pang tanong, 10 years from now. So where do you see yourself 5 years from now and 10 years from now? 5 years from now. Nakikita ko po yung sarili ko 5 years from now as a graduated student ng course kong tinitake ko ngayon kasi 2 years na lang po. Mag-graduate na din po ako, di may 3 years pa po. Sa tingin ko po, nagpe-prepare na po ako yan to take board exam sa course kong criminology and after ng 5 years and siguro Police ka na? 10 years, hindi naman. Marami po kasing process po ba yung pag ganun kasi maraming. So hindi agad-agad? Hindi po agad-agad. Kailangan pong dumaan po tayo sa process para makuha po natin yung pangarap natin pag maging policeman or kung BFP po yung iti-take ko. After 10 years, siguro po, proceed pa din po ako dun sa pagtupad ng mga pangarap ko simula sa mababa hanggang sa patas, hanggang sa alam ko nang pwede na talaga ako makapag-apply. Yung mga requirements is fully, ko na po. Qualified na po talaga ako para makapasok dun sa gusto kong trabaho. Yun po yung nakikita ko in the future and gusto ko pong sundin yung lahat ng pangarap ko para wala po bagang regrets in the future. Para yung dating sa future ko, sabihin ko, may isip ko na, nagawa ko pala lahat yung pangarap ko, naranasan ko po. Masarap sa pakiramdam, na pinagdaan mo yung hirap, sakripisyo, tapos narating mo yung pangarap mo, no? Masarap. At masaya rin kami na makatulong sa'yo, maabot ang pangarap mo. Sa tulong ni Brisbane, matatapos, di ba? Sa tulong ni Brisbane at ng aking child, makakapagtapos si Danica, Nay, no? Salamat. Ba't naiyak ka na, Nay? Di naalis si Danica. Ano pa masasabi niyo, Nay? Naiyak kayo sa sinabi ni Danica? Natutuwa lang kasi po. Napakasipag, no? Tsaka talaga pong determinado siya makapunta. Yes. Kasi yun man po talaga pangarap sa kanya. Masaya kayo, Nay. At meron. Ay, sige, po, Nay? Grabe, nag-iyakan na po silang dalawang mga kalingap. May sagot pala si Brisbane, di ba? May tanong ka nga pala. So, ayan, basahin natin yung sagot ni Brisbane. So, ayan po. Tinitignan na po nila ang picture ni Brisbane at ang kanyang dalawang anak at ang kanyang asawa.
So, ano masasabi mo na nakita mo na si Brisbane? Masaya po kasi at least ngayon alam ko na po kung sino po yung tumutulong Tumutulong, sa no? akin, nagsusuporta po sa'yo, sa channel mo. Thank you din po sa family ni Brisbane kasi syempre, sumusuporta din yan sa pagsuporta ni Brisbane sa amin. Sa decision na ginagawa ni Brisbane, nakasupport din yung pamilya niya kay Brisbane. Kaya thank you po sa pamilya at syempre lalo na kay Brisbane. So, ano masasabi mo na nakita mo na siya? Masaya po kasi Pogi? Opo. So, syempre ayaw na magsabi pa ng mga personal details niya kasi ayaw niyang ipaalam. Pero thank you sa tiwala at sa suporta ni Brisbane sa atin. At ito pa, meron siyang sagot sa tanong ni Danica. Anong tanong mo noon, naalala mo? Bakit kanya tinutulungan? So, ito medyo mahaba. Hi, Danica. O, ikaw magbasa. English eh. Parang pang-pageant. Bili. Hi Danica, for your question, you asked about my motivation why I help Kuya Dan and his beneficiaries, particularly you, Francesca, and Manilyn. My main motivation is I just believe in helping others. That to help is noble and kind. My hope is that someday that you, Francesca, is Manilyn will also be able to help others. If each one of us help someone in need, then the world will become better place to live in. What I have seen in you, Francesca and Manilyn, is that you don't lose your hope to work hard and have a goals in life. Never give up and keep moving forward towards that goal. Now, Ayun na. opo. So, ganda ng niya, ng sagot niya. So, nakitaan niya nga kayo ng Hindi po kami nawawala ng Yeah. pag-asa at patuloy kaming lumalaban kahit na mahirap yung sitwasyon. And parang gusto din po niya na pagdating ng panahon, kami din po yung makatulong sa iba. Yung gaya ng ginagawa niyo po, tas ni Brisbane, na yung mga deserving po talagang matulungan. Ganun po yung mga gusto niyo. So, thank you, Brisbane. And to ang pinapaabot ni Brisbane, Australia sa yung allowance 2,500. At ito naman galing sa akin 2,000. Ano ba lang balita? Wala ka nang bayarin sa tuition? Wala na. Buong SEM? Tapos na? Opo. So after nun, tapos na yung second SEM. Opo. So grabe. Mag-enroll na lang po. Wala. Siguro pa- Enrollment naman sa next school year na. Third year ka na. Opo. Grabe, thank you Brisbane. So, di ba sinagot ni Brisbane yung kalahati. Kaya, at meron siya ipipresent ng mga grades. Opo. Pagbutihin mo lang ha. O, may pinakita naman siya na, tatlo yata yung drop ni Danica. Ay, hindi po yung draft. Joke lang. Wala po akong De, Ako po yung niyan. maganda, nice. Pinakita naman niya. Basta, Danica, pakita mo lang yung totoo ha. May bagsak man or mababa ang grades, pakita mo. Di ba? Ang mahalaga yung tiwala. So, at po kay Brisbane is maraming salamat po dahil nagkaroon po ako ng chance nga po na makilala nyo sa tulong po ng ni Kalingap Dan ng mga niya, ng YouTube niya po. Tapos sa mga tinutulungan niya din po. Maraming salamat po sa mga tulong na binigay niyo sa akin, sa pamilya ko. Tapos yung sa pag-aaral ko po, yung tuition fees. Malaking tulong na po yun para less po yung isipin ni Mama. Grabe na din po yung natulong niyo sa akin simula pa lang nung bago ako first year po talaga ako nung nag-start book kayo hanggang ngayon, consistent pa din po. Monthly po yung pagbibigay, almost wala pa nga pong 1 month siguro, nagpapadala na po agad si Brisbane ng allowance. Grabe mararamdaman niyo po yung yung pagsuporta talaga niya sa akin, kay Kalingap Dan at sa lahat ng beneficiary. Maraming salamat din po sa iyo, Kuya Dan, kasi sa mga suportang binibigay niyo din po, hindi lang po kay Brisbane. Kasi kung hindi naman po dahil sa inyo, hindi naman po ako makikilala ni Brisbane. Tapos, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi ko po sasayangin yung tiwala at pagsuporta niyo sa akin sa pag-aaral ko. Ipapangako ko pong matatapos ko po ang course kong ito. Kahit mahirap, pero kakayanin po. Tapos sa mga supporters po, maraming salamat po sa mga nagsusuporta sa akin. Yung mga, doon naman po sa mga negative yung mga nasasabi.
wala na po akong magagawa kasi opinion nyo po yan. Doon lang po ako sa positive palagi kasi kung ang pangit po baga kung magto-tolerate tayo ng negative mas lalo tayong hihilahin pababa. Kaya think positive lang po always. Yan, pakita mo lang na yung pag-asenso, yung pagiging successful mo, yun lang. So, ilang taon pa ba? Third year ka na next school year, so isang taon na lang? 5 months na lang po kami na ngayong SEM po. Tapos, Tapos enroll next na. year, third year. Opo. Tapos, fourth year. Graduate ka na. Opo. Ano pa isang taon? Board exam. Opo. Isang taon pa. Depende po yun kung iti-take mo lang po yung pag-review mo ng 6 months. Oh, Or mag-consume ka po ng year para mag-review. okay. So, yun, Nay. Message, Nay. Meron pa po ba kayong gustong sabihin? Ang papasalamat po ako kay Presbin sa pagsagot po niya ng ng tuition ni Danica. Saka po kay Kalingap Dan na hindi po nakakalimot magtulong sa amin kay Danica. Saka sa kay Kalingap Bal, sa Kalingap Rab po, sa kundi din po dahil din sa hindi din po namin makikilala si Kalingap Dan. Tapos po yung mga nagsusuporta din po kay Danica sa mga YouTube po. Marami pong salamat. Doon po sa mga hindi man din po magandang wala po kung hindi Hayaan nyo na po yun. Marami nga po nagsasabi na nakakasama lang ng loob. Minsan Huwag nyo pong basahin yun, Nay. Hayaan nyo po yun. Wala naman pong epekto yung mga ganong mga kasi po, bashers. hindi man din minsan sa YouTube sa mga mga ganong bagay. Kaya sabi ko nga, sikapin na lang niya para ako makaalis. Saan, Nay? Sa paligid nyo? Mga ano lang yun, Nay. Siguro mga naiinggit lang. Kaya hayaan nyo lang po yun. Ang mahalaga is, di ba, maayos kayo. Sino nga po yung scouter nyo, Nay? Si Ate Ray. Si Ate Lorne. Ate Lorne, yun. Salamat sa kanilang dalawa. Salamat din po kay Ate Lorne. Hindi ko na po siya nakikita. Ay, nakita ko si ate. Ayun, papagawang bahay, Nay. Sabi ko, hindi nakakunang kami nagkikita ni Ate Lorne kung hindi din dahil sa kanya. Yes, salamat sa kanila. So, thank you so much po. Another blessings galing kay Brisbane at sa ating mga supporters. Salamat po sa panonood nyo. Bye-bye po. Bye-bye na kayo, Nay. Bye-bye po. Thank you kay po, Ryan, kay syempre. Ryan. Kay Ryan.